Yo, what's up mga troops? Kakagising ko nga lang, hangover na naman. Day off kasi ngayon, tapos kagabi napatagay. Alas 12 na ako nag-out mula sa trabaho, tapos pag uwi ko, nag-shot muna para masarap ang tulog. Kaya ito hangover, kaya ito. Gagawa ko ng sabaw. Ayan, may nabili ako ditong pampano. 3 piraso. Ayan, nasa $9. O, diba? $9, tatlong piraso lang. Bali nasa $3 halos ang isa. Bali nasa 150, 140 rin siguro yata ang isa nito kung sa Pilipinas. So yung mga troops, luto muna ako. So ayun mga troops, natanggalan ko na nga ng hasang tsaka ng lamang loob itong isda. Kaya ito, sinusungkit-sungkit ko na lang yung tiyan ng isda kasi para hanggang sa kaloob-looban niya, siguradong malinis na malinis talaga itong isda. Tapos pagkalapos ko nga linisin ay tinanggalan ko lang itong mga buntot tapos hinati ko lang to. Hinati-hati ko lang sa gitna kasi lalagay ko lang din sa ref. Para sa susunod na pagluto ko ay handa na. Depende na lang kung anong maisipan kong lutuin. Ngayong araw na to ay naisipan kong sabawan to. Kaya eto, naghanda na ako ng luya tsaka ng kamatis. Yan lang kung ano lang yung available sa ref. Yan lang ang mga isasangkap natin sa sabaw natin ngayon. Tapos ito, may tira-tira ko ditong mga spring onions galing to sa trabaho. Kasi sa trabaho, yung mga dahon lang talaga yung ginagamit namin pang garnish. Yung mga ganitong dulo-dulo, embis na itapon ay minsan inuuwi ko na lang. Sayang din kasi, mapapakinabangan pa. Tapos ayun nga, nagpainit na ako ng kawali, tapos may pinainit na akong tubig agad doon sa electric kettle. Tapos syempre, pagkasabaw, ganyan talaga ginagawa ko para mabilis kumulo. Tapos ayan, inilagay ko na yung mainit na tubig dito sa ating kawali, tapos inilagay ko na agad yung luya tsaka yung kamatis. Tapos maglalagay na rin ako dito kaagad ng asin tsaka ng betsin. Hahayaan ko lang muna yan kumulo ng medyo matagal-tagal hanggang sa maglasang luya na yung ating sabaw o kaya yung parang lasang salabat na para sigurado talagang tanggal yung lansa. Tapos ayun nga, habang hinahayaan ko munang kumulong-kumulo tapos maglasang luya yung ating sabaw, eto, nagpalit muna ako ng gloves tapos maghihiwa ko nitong avocado kasi gagawa rin tayo ng dessert. Itong avocado na to galing dito sa trabaho, libre lang to. Pero huwag nyo nang tanungin kung bakit libre. Ayun nga, hinati-hati ko lang tapos tatanggalin ko lang tong mga buto tapos tatanggalin ko lang yung mga laman na itong avocado tapos lalagyan ko lang ng gatas. Yan, mabilisang dessert lang to. Tapos ayun nga, dahil wala nga ako ditong malalim na bowl ay dito na rin ako naglagay ng mga avocado ko dito sa aking pan. Nakakamiss rin kasi yung ganitong dessert. O sa Pilipinas, masarap din tong merienda. Minsan dati nilalagyan ko rin ng yelo parang mais con yelo din. Minsan, inahalo ko rin naman sa halo-halo. Tapos ayun nga, nung matanggal ko na lahat ng avocado sa balat niya, ito, mayroon ako nabili ditong angel condensada. Tapos ayun, tinuhog ko lang. Nakalimutan ko, meron din naman pala akong can opener dito. Ewan ko bakit kutsilyo pa rin ginamit kong pambukas. Pilipinong-Pilipino pa rin talaga. Tapos ayun nga, nilagyan ko lang nitong ating condensed milk. Bali, hindi ko naman inubos lahat ng gatas na yon, kalahati lang ng gatas na yon yung ginamit ko. Para hindi masyadong matamis. Naubos na rin kasi yung whipping cream ko dito sa bahay o kaya yung parang all-purpose cream ko. Kaya ayun, condensed milk na lang, okay na siguro yan. Tapos ayun nga, ganyan lang na pagkakadurog, hindi ko na masyadong dinurog kasi syempre para may mangunguya pa rin. Tapos ayun nga, tinikman ko na, goods na goods na. Tapos ayun, nilipat ko na sa isang lalagayan, tapos tatakpan ko lang kasi i-ref ko lang muna para mamaya malamig-lamig pagkainin na natin. Tapos ayun, yung sobra kong gatas, nilagay ko na rin sa lagayan kasi lalagay ko rin sa ref. Pwede rin gamitin yun sa susunod pa, pwede rin sausawan sa tinapay. Tapos ayun nga, yung medyo naamoy ko na yung maluya na yung sabaw, ay eto, naglagay na rin ako nitong ating mga isda. 2 piraso lang sana ilalagay ko, kaso naisip ko baka mapasarap ako sa kain ko ngayon, baka mabitin ako. Tapos syempre, para meron pa ako pang mamayang gabi. Tapos kung hindi ko naman maubos, ayos lang para bukas ng umaga dahil pang umaga ako bukas ay meron din akong pang almusal kaagad. Tapos ayun, pagkalipas lang ng ilang kulo, ayan, binalibaliktad ko na kasi ayan, hindi masyadong nakalubog yung mga isda sa sabaw natin kaya binabaliktad ko para sigurado sa magkabilaang side ay lutong-luto. Grabe, sa halos 10 months ko dito sa Canada, ngayon lang uli ako nakakain ng isda, ng sinabawang isda. Ngayon lang din kasi ako nag-grocery. So ayun, kung naalala nyo, nung gumawa ko ng ramen, dun lang ako nag-grocery talaga. Nag-grocery din naman ako kaso yung mga sabon lang, panlaba, ganon. Itlog, pero hindi yung ganito na may mga seafood akong nabibili. Ngayon talaga, nag-grocery talaga ako ng mga seafood, isda, pusit, shrimp, tsaka alimasag. Kasi madalas yung mga niluluto ko, mga pagkain ko ay galing lang sa restaurant, mga inuuwi ko lang. Tapos ayun nga, nilagyan ko na nga nung sinigang sa sampalok. Tapos eto, meron ako ditong nabiling tofu miso.
Binili ko talaga to kasi minsan sa umaga pagkahirap akong kumain, wala pang gana kumain ay itong ginagawa ko. Importante may sabaw lang ako sa umaga para mabilis yung kain. Kaya itong tofu miso yung nabili ko. Tofu miso to pero try ko lang ilagay dito sa ating sinigang na isda kung pwede kasi may tofu na talaga to eh. Pero okay lang, ako lang naman ang kakain yan eh. Kumbaga diskarte na lang kung ano lang yung available dito na stock sa bahay. Ang importante may seafood, may isda, tsaka may sabaw. Tapos ayun nga, inilagay ko na nga yung miso powder. Tapos tinutunaw-tunaw ko lang yung mga tofu niya. Tapos ayan, tatakpan ko lang muna saglit para siguradong kulong-kulo. Tapos nang kulong-kulo na nga ay okay na yan, saglit na lang yan. Kaya ito, maglalagay na ako ng gulay. Bali, itong gulay na gagamitin ko ngayon ay bok choy pa rin. Ito ay tira lang nung ginamit ko nung paggawa ko nung ramen. Ayan, kung makikita nyo nga yung mga dahon, medyo madilaw-dilaw na kasi ilang araw na rin, mga 1 week na rin siguro. Kaya ayan, itong bok choy na lang din ginamit ko, hindi na ako bumili ng mustasa, sayang din kasi kung hindi magagamit, kaya kung ano na lang yung available, yun na lang. Mga ilang minuto ko lang pinakuluan itong ating bok choy, tapos pinatay ko na itong ating electric stove kasi mainit pa rin yan. Kukulo pa rin yan, tapos saka ko inilagay yung ating mga green onions. Tapos ayun, sasandok na ako ng bahaw. Bahaw, ukaning lamig sa Tagalog. Bali, hindi ko na ininit yan, importante mainit yung sabaw. Hindi rin kasi talaga ako fan ng mainit na kanin. Kasi pagka mainit na kanin, ang tagal kong kumain, gusto ko pinapalamig muna. Hindi naman yung masyadong malamig, yung medyo mainit konti lang. Tapos ito, dahil may sabaw naman, yun na lang yung magpapainit sa kanin. Kaya ito, sasandok na. Ayan, syempre maraming gulay muna. Tapos syempre, ang pipiliin ko muna sa ngayon ay itong pinaka the best part, yung pinakamasarap na parte ng isda, yung ulo, di ba? Yung ulo na may kasamang tiyan kasi ayan, may panga, yung mata, tapos yung bandang tiyan mataba-taba ay nako, solve na solve talaga. Tapos syempre, ayan, sabaw-sabaw na para masarap ang higop. So ayun, ito na mga troops. Ito na yung ating pampanos, sinigang sa miso. Nilagyan ko lang ng sili sa ibabaw, syempre pampanghang. Tapos ito na yung ating ginawang dessert na avocado, ready na rin. Ayan, yung sili na yan mga troops, mga ilang buwan na yan. October ko pa nabili yan. Ngayon, anong petsa na? February na. Pero dry na yan siya, pero maanghang pa rin naman. Yo, ayun mga troops. Ito na, luto na yung ating sinigang na pampano, sinigang sa miso. Medyo namamaos pa rin talaga boses ko. Dahil sa ubo at sa kasipon. Dahil siguro sa klima dito na iinit, tapos biglang lamig. Hindi lang ako kasi yung kasama ko rin dito sa bahay, ganoon din. Halos 2 weeks na siyang may sakit, pabalik-balik yung sakit niya dito. Sa trabaho rin, ilang katrabaho ko rin nagkakasakit rin. Tara mga trops, papa na tayo. Ayun mga trops, susugahan na natin. Sulit mga troops. So ayun mga troops, ubos na ang kanin. Almost finish na rin tong sabaw. Kaya ito na, papakin na natin tong ulo. Taba ng isda, oh, solid na solid. Yun mga troops, almost finish na rin yung ulo. Sisipsipin na lang yung mata. So ayun, hanggang dito na lang muna mga troops. Tapusin ko na lang tong dessert. Tapos magsasalang ng labahin ko. Tapos tulog muna kasi wala namang pasok. Relax din pag day off. So ayun mga troops, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.